Maligayang pagbabalik! Muling naririto ay inyong gurong makakasama sa ating aralin. Tayo na at magsimula. Tayo ay nasa ika-5 linggo at ika-14 na araw. Ating tatalakayin ang Journal sa Paggawa. Narito ang mga tiyak na layunin para sa ating aralin. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang una, nalalaman ang hulugan at pagkakaiba ng tala-arawan at journal na iniugnay sa aralin. Ikalawa, nabibigyang halaga ang benepisyo at ang sanhi ng mga bagay kung gagawin ng may kaakibat na kagalingan at kung hindi ito maisa sa katuparan. At ang panghuli, nakapagtatala ng mga gawain araw-araw na sinumahan ng kasipagan at pagpupunyagi at nakagagawa ng sariling daily log ng gawain na may kasamang refleksyon. Tayo na at magsimula sa ating paunang pagsubok. Masdan mo ang mga larawan. Ibigay ang iyong positibong interpretasyon dito. Sa iyong kwaderno, kasama mong sagutin ang mga katanungan na: ano ang kaugnayan ng mga larawan sa salitang paggawa? Pag-ugnay-ugnayin ang mga interpretasyon na iyong ibinigay. Ano ang positibong naidudulot ng magandang katangian sa paggawa? Narito naman ang ating sunod na gawain. Sa nakaraang aralin ng kapansanan at edad, hindi hadlang sa positibong katangian, ay ating tinalakay ang tatlong individual na may iba't ibang katangian. Ano ang mga konseptong iyong natutunan sa tatlong karakter na tinalakay sa nakaraang aralin? Pagnilayan ng kanilang katangian. Isulat mo ito sa iyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang ito ay isagawa. Dumako na tayo sa ating aralin. Pagmasdan mo ang mga larawan. Sa bawat hanay ng larawan ay makakabuo ka ng panibagong salita. Basahin mabuti ang mga pahayag upang ikaw ay magkaroon ng ideya kung ano ang tamang sagot. Ito ay isang talaan ng mga pangyayari, mga pakikipagtransaksyon o mga obserbasyon na arawan o paminsan-minsang ginagawa. Ang blank ay isang aklat na ginagamit upang i-record ang mga pang-araw-araw na gawain, kung saan ang manunulat ay magsusulat ng isang paglalarawan kung paano ginuhol ang araw, kung ano ang nagawa sa araw, ang kanilang karaniwang gawain at anumang dapat gawin ng karagdagan pa. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Ito ay tinatawag na tala-arawan. Samantala, ito naman ay isang arawang tala ng pansariling gawain o mga refleksyon ng mga nadarama. Ang isang blank ay pangkalahatang mas personal kaysa sa isang tala-arawan. At habang kasama nito ang pang-araw-araw na gawain, mayroon din mga detalye tungkol sa kung ano ang nadama ng tao sa araw na iyon, tungkol sa anumang espesyal na kaganapan o issue na lumabas, tungkol sa isang tiyak na tao o insidente at kung anong iba't ibang bagay ang nagawa ng manunulat sa loob ng araw na iyon. Ang tamang sagot ay journal. Sa dami ng ating gawain minsan, nakakaligtaan natin ang iba sa mga ito. Kaya naman,
Ang iba sa atin ay gumagamit ng journal bilang gabay sa paggawa. May tinatawag na bullet journal, isang pamamaraan ng pansariling pagtatala ng impormasyon na binuo ni Ryder Carroll. Ito ay isang sistema ng pag-aayos ng schedule, paalala, mga listahan ng dapat gawin, at iba pang gawain na isinusulat sa isang bahagi ng kwaderno. Ang bullet ay isang paggamit ng dinaglat na tundok sa pagtala ng impormasyon sa journal. Lagyan ng bullet ang iyong mga nais sa katuparan sa sumusunod na gawain. Sa huling kolum, ilagay ang inyong naging obserbasyon sa inyong paggawa. Ito ba ay may halong isipagan o pagpupunyagi? Ihayag din ang iyong nararamdaman. Kasabay nito, sagutin mo ang mga gabay na tanong na: ano ang masasabi mo sa iyong gawain? Naging masaya ka ba sa kinalabasan ng iyong journal? Bakit? Ano ang iyong natuklasan sa iyong sarili? Alin sa mga katangian ang mas madalas mong nagamit? Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang ito ay sagutin. Naintindihan mo ba ang ating aralin? Sukatin natin ang inyong natutunan dito sa ating mga pagsasanay. Bilang unang gawain, itala ang mga bagay na maaaring magbigay benepisyo sa iyong sarili, miyembro ng pamilya, at sa paaralan o komunidad. Gamitin ang graphic organizer na ibinigay. Gawin mo ito sa isang kwaderno o di kaya naman sa isang piraso ng papel. Para naman sa ikalawang pagsasanay, basahin ang sumusunod na sitwasyon. Tumukoy ng isang posibleng bunga sa mga sitwasyong sanhi ng positibong katangian. Narito ang unang sitwasyon. Ang ama at ina ni Marites ay matatanda na at hindi na kayang magtrabaho pa. Kaya naman, pinagsasabay niya ang pag-aaral at paninilbihan ng isang bahay sa kanyang tiyahin. Ikalawang sitwasyon. Pagkatapos magtinda ni Aling Paula ng gulay sa palengke, ay tinulungan naman niya ang kanyang mga anak sa pagsagot ng module kahit siya ay pagod na. Ikatlong sitwasyon. Si Ernesto ay may kapansanan sa paningin at nang siya ay alokin ng trabaho bilang masahista, ito ay lubos niyang ikinagalak. Ikaapat na sitwasyon. Ang mananahing si Laika ay pilit na nagtatabi ng pera sa kanyang alkansya kahit na maliit ang kanyang kinikita para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. At para sa huling sitwasyon, magdiriwang sana si Ana ng kanyang kaarawan. Ngunit, pinili na lamang niya na itabi ang pera na gagastusin para sa kanyang pag-aaral. Gawin mo ito sa iyong kwaderno, kasabay ng unang gawain. At para sa ikatlong gawain, ang pagsasanay na ito ay ang pagpapakita ng mga bagay na maaaring mangyari kung hindi mo gagawin ang mga tinakdang bagay. Tugtungan ang mga pahayag ayon sa iyong sariling pananaw. Una, kung hindi ako mag-aaral para sa pagsusulit namin bukas, maaaring kung hindi ko gagawin ang aking mga takdang aralin, maaaring
Kung ako ay manonood lamang ng TV buong araw, maaaring kung hindi ko gagawin ang iniutos ni nanay, maaaring kung hindi ako magpapasa sa itinakdang oras, maaaring ito ay maaari mo ring sagutin sa iyong kwaderno. Narito na tayo sa bahaging paglalahat. Ilista ang iyong mga itinakdang gawain sa mga oras na ibigay. Tukuyin at lagyan ng check kung ito ay natutupad ng may kasipagan at pagpupunyagi. Sundin mo ang draft na binigay. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Bilang pagpapahalaga, ilista ang mga gawaing nakatakda sa iyo sa loob ng isang linggo. Ito ay pagsubaybay kung ito ba ay iyong nagagawa talaga. Lagyan ng bullet ang bawat araw kung naisa katuparan mo ang mga ito. At ihayag ang iyong refleksyon sa iyong ginawa. Papirmahan sa magulang bilang pagpapatibay. Sundin ang draft na ibinigay. Maaaring gawin mo ito sa isang buong papel. Sa ating panapos na pagsusulit, sa buong linggo na daraan, gumawa ng tala-arawan at itala ang mga bagay na iyong ginawa, naramdaman, o naisip. Magsimula sa araw ng Lunes at tapusin hanggang Linggo. Magaling! Tapos na ang ating aralin. Nawa ay iyong nagawa na o natapos ang ating mga gawain. Huwag kakalimutang isend teacher ang output na iyong nagawa. Hanggang dito na lang. Paalam!